Nagsinungaling po ako sa inyo kapag sinabi kong napatawad ko na kayo. Hindi ko po kayo kayang tiisin. Masakit lang po para sa akin ang nangyari, pero siguro po kapag nawala na ang sakit na nararamdaman ko, baka sakaling doon, masagot ko po kung napatawad ko na kayo. From now on, iyong-iyo na si Jonas. Dahil na-realize ko na kung kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Asawa naman ng manloloko ang mga agaw. Kaya bagay kayong dalawa. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Siguro kapag patay ka na, Jonas. Kapag tuluyan ka nang nawala sa buhay ko, baka sakaling doon mapatawad kita. Tama-tama ang dating natin. Walang pro ang sister mo. Ano ka ba? Sige, magpantay ka na lang sa labas, ha? Kausapin ko lang si Daddy. Thanks, Aloha. Dad. Totoo po ba, Dad? Totoo po ba yung nangyari sa inyo? Oo, Bridget. Baldado na ako. Sana nga natuluyan na ako eh. Sana natuluyan na akong namatay. Wala nang silbi itong buhay ko. Si Ellery, kahit hindi siya magsalita, ramdam na ramdam ko. Galit siya sa akin. Si Marisa naman, hindi niya makuha ang dumalaw sa akin. Galit na galit din siya sa akin. Nasaktan ko yung mga taong mahal ko. Mga taong pinakaiingatan ko. I really deserve this. Sa lahat ng nangyari sa akin, kasalanan ko. Dad, huwag niyo mong sabihin yan. Wala naman po kayong kasalanan eh. Nadamay lang naman kayo sa gulo namin ni Jonas. I'm sorry, Dad. Nang dahil sa akin, kayong pinaka-naapektuhan. Paano na ang pamilya ko? Dad, kung ayaw na nila Ellery sa'yo, huwag niyo na pong ipilit ang sarili niyo sa kanila. Nandito pa ho ako. Pamilya niyo rin ako, di ba? Ako aalagaan ko po kayo. Ma, hindi niyo ba narinig ang sinabi ko? Paralyzed na si Daddy. Hindi niyo man lang ba ako sasamahan pabalik sa ospital? Bakit pa? Gagaling ba siya kapag dinalaw ko? Makakalakad na ba siya? Hindi ako ang gamot sa sakit niya. Mabuti nga siya eh. Namamandid ang katawan. Ako buong buhay kong iindahin ang sakit na dulot ng panloloko niya sa akin. Naiintindihan ko po kayo, Mami. Masama pa rin ang loob niyo kay Daddy, pero hindi ko siya pwedeng pabayaan.
Anak niya ako at asawa niya kayo, may obligasyon pa rin tayo kay Daddy. Oo, sumumpa ako sa simbahan na magsasama kami sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya. Pero hindi kasama sa sinumpaan ko na nasa tabi niya pa rin ako oras na lokohin niya. Hindi ko inaalis sa'yo ang nararamdaman mo para sa daddy mo, Ellery. Magkadugo kayo. Kami, kapirasong papel lang ng kasalang nagdudugtong sa aming dalawa. At ang asawa, oras na sinira ang pangako niya. Oras na hindi natapat sa pagsasama niyong dalawa, iniiwan na. Iniiwan na yan. Grabe pala magalit si Tita Marisa, no? Ang lupit magsalita. Naiintindihan ko naman siya, Sonia eh. Bakit ka pa magsistay sa isang marriage kung hindi naman faithful sa'yo ang asawa mo? Ano ibig mo sabihin? Ilang beses na akong niloko ni Jonas. Wala na akong tiwala sa kanya. Kung walang trust, hindi mag-work ang isang relationship. I want to get out of this marriage, Sonia. Ipapaanal ko na ang kasal namin ni Jonas. Kung hindi pa ako pumunta dito, hindi pa tayo magkikita. Bridget, marami tayong problema. Nakita mo naman yung nangyari kay Papa, di ba? Really? Si Daddy lang ba talagang iniisip mo? O yung nangyari sa inyo ni Ellery? Jonas, nagharap na kami ni Ellery. And I know na gusto ka na niyang hiwalayan. Pwede ba iwasan mo na sa Ellery, Bridget? Lalong lalaki itong problema na to kung hindi mo siya titigilan. At anong gagawin ko? Magtatago ulit? I'm not gonna do that. Sana nga hindi na lang kita tinago noon eh. Nagkamali ako ng desisyon ko. Sana naging tapat na lang ako kay Ellery. Siguro ngayon, mas napatawad niya pa ako. Ano, may dahilan ng lahat ng nangyari. Ilang beses na ba kayo naghiwalay ni Ellery? Hindi mo ba nare-realize na baka tayong dalawa talagang para sa isa't isa, Jonas? Kaya ako una muna kilala. Ngayon, magkaka-baby na tayo. Jonas, ayaw na ni Ellery sa'yo. I'm sorry, Bridget. Pero hanggang sa pagiging ama lang, hindi nadala mo ang kaya kong ibigay sa'yo. Si Ellery ang asawa ko. At hindi ako papayag na hiwalayan niya ako. Sa ayaw at sa gusto ni Jonas, ifo-formalize ko na ang paghihiwalay namin. Kaya kumuha na ako ng lawyer na hawak sa annulment ng kasal namin. Eh, Lily, baka naman pwede ipagpaliban mo muna yan. Nasa ospital pa ang daddy mo eh. Nahihirapan din ako sa kalagayan ni Daddy ngayon. Pero hindi na ito makakapaghintay. Kailangan ko na tapusin ang sa amin ni Jonas. At isa pa, sasamantalihin kong nasa ospital si Daddy. Kukontra lang yun eh. Kaya kapag naanal ang kasal namin ni Jonas, wala na siyang magagawa. Ellery Martinez, right? Attorney Fernandez? Yeah. You haven't changed. You still look the same. Enrico? Ikaw na ba yan? Ang laki na ng pinagbago mo ah.
Dati lang, mas matangkad ako sa'yo ngayon. Mas malaki ka na sa akin. Mga Ellery, isang taon lang ang tanda mo sa akin nung high school, no? Sorry, naninibago lang kasi ako eh. Hindi na ikaw yung dati ko nakilala na sobrang kulit. Palagi na lang kami kinukulit ng ate mo kapag gumagawa ng project sa bahay niyo. How do I address you, attorney? Oh, let's skip the formalities. Just call me how you used to call me. Okay, Enrico. Kaibigan ko nga pala si Sonia. Ay, hello. Enrico. Sige, upo ka. Kamusta na nga pala yung kinonsulta ko sa'yo tungkol sa annulment ko? Oh, well, after mo tumawag sa akin, pinag-aralan ko agad ang kaso mo. And tatapatin kita, Ellery. Wala akong makitang valid grounds para sa annulment ng case mo. Hindi sapat ang infidelity. Parang pawalang bisa ang kasal ninyo. Wala na ba talagang ibang paraan? Handa akong gumastos kahit na magkano maanalang kasal namin ni Jonas. Well, I've handled cases like this before. And I think there is a way. Kaya lang kailangan ng full support ng asawa mo. Kailangan niyo mag-usap. Kailangan niyo magkasunduan ng mga basis nito. Naku, si Jonas. Hindi mo naman napapapayag sa ganyan niya. I will leave him with no choice, Sonia. Siya ang nagsimula ng gulong to. Dapat tapusin niya rin to. Gusto ko na talagang makawala sa kasal namin. Well, in that case, kailangan mo na siyang kausapin. Set a meeting with him para mapagkasunduan niyo ang mga basis. Ellery, I'm glad na nakita ulit tayo. But don't get me wrong, okay? I mean, ikanalulungkot ko ang annulment case mo. Pero gagawin ko ang lahat para matulungan kita. Salamat. Parang matagal na kayo magkakilala ng lawyer mo, no? Younger brother kasi siya nung high school classmate ko. Kaya pala parang tuwan-tuwa na makita ka eh. Iba yung tingin eh. Niligawan din niya ako dati, pero syempre hindi ko naman pinatulan kasi mas bata siya sa akin. Mas bata. Eh kung ngayon, halimbawa, manligaw ulit, kahit ba mas bata siya, hindi naman alangan yung itsura mo sa kanya. Ano ka ba naman, Sonia? Namrong problema na nga ako sa annulment namin ni Jonas eh. Yan pa itatanong mo sa akin. Ang importante ngayon, isipin ko yung mga requirements na kailangan ko para sa annulment. Check ko lang si Daddy tapos lalakarin na natin yun. Okay. Hey, kids! Hi! Hey, guys. Gusto man? Yeah. Tama-tama dati mo. Malapit na tumatapos. Ate, guess who my new client is? Sino? Si Ellery. Ellery Martinez, yung super crush na crush mo dati. So, how is she? Still so beautiful. Uy! Ano ka ba? Saan ka pupunta? Dadalawin natin Tito Delphine, di ba? Nandyan si Jonas. Ayoko siyang makita. Di ba dapat mag-usap nga kayong dalawa para to sa annulment nyo? Sonia, dadating din kami doon. Gusto kong itago muna sa kanya to para masurpresa din siya. Ganito din naman ang ginawa niya sa akin noon eh. Nung naglihim sila ni Bridget. Ayaw na akong kausapin na Ellery. Halos isumpa niya na ako. Hiniwalayan na ako yata talaga ako ng anak niya. Mamuti ka pa, Jonas. Isa lang ang nawala sa'yo. Ako,
Hindi lang asawa at anak ko ang nawala sa akin, Jonas. Nalumpo pa ako. Ano ba itong nagawa natin, Jonas? Tanggalin na nila sa akin. Dahil pati kamay at braso ko. O ano mang parte ng katawan ko, pero wag lang ang pamilya ko, Jonas. Wag lang ang pamilya ko. I'm sorry pa. Kasalanan ko lahat ng to eh. Hindi ko na ho dapat pa kayo dinamay. I'm sorry pa. I'm sorry. I'm really, really sorry. Huwag ko kayo mag-alala. Suyuin ko si Ellery hanggang sa mapatawad niya ako. Gagawin ko ang lahat para mabuo ulit ang pamilya natin. Mangako ko sa inyo yan. Jonas, pinababalik ko ni engineer tong floor plan nyo. Pa-revise daw, mali na naman yung ginawa nyo. Sir Jonas, naririnig niyo ba ako? Sir Jonas? Sige, iwan mo na lang dyan. Mag-usap na kami. Mr. Leandro? Yes. This way po. Kanina pa po kayo naantay ni Mrs. Leandro. Salamat. Ellery. Jonas. Salamat, Ellery, At last, pumayag ka na magkausap tayo. Pero bakit dito pa sa resto? Pwede naman sa... Ellery, sino siya? Siya si Attorney Enrico Fernandez. Attorney? Baka nagsama ka pa ng lawyer? Siya ang hahawak ng annulment case natin, Jonas. Annulment? Oo, Jonas. Kaya kita pinapunta dito para pag-usapan ang annulment case natin. Please, I need your cooperation. Gusto ko nang ipawalang bisa ang kasal natin na simula pa lang punong-puno na ng kasinungalingan. I'm doing you a favor here, Jonas. Kapag malaya ka na magagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin, wala ka nang kailangan pagtaguan. Ellery, bakit kailangan pa tayong humantong sa ganito? Bakit hindi muna tayo mag-usap? Please, Ellery, don't do this to me. Mag-usap muna tayo ng maayos. Mr. Alejandro, I think it would be best for both parties. Wala kang karapatang manghimasok sa buhay namin. Ellery, sa tingin ko, kailangan mo na mag-usap ng masinsino ng inyong asawa. I'll just wait for you outside. Ellery, tumingin ka sa akin, makinig ka sa akin. Hindi ito ang solusyon sa problema natin. Ganun na lang ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? Pinagtaksilan mo ako, Jonas. Ellery, ilang beses ko pang sasabihin sa'yo. Nabuntis ko si Bridget nung nagsasama pa kami. Pagkatapos nun, wala na kaming naging relasyon. Pinananagutan ko lang yung pagiging ama dun sa dinadala niya. Kaya kinuha ko siya ng bahay. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na totoo? Ellery, dahil natatakot akong masaktan ka. Bakit? Hindi ba ako
ako nasasaktan ngayon? Dati tinanggap ko ang nakaraan ninyo ni Bridget. Dahil mas una kayong nagkakilala kaysa sa atin. Tinanggap ko rin na kasal na kayo dahil kumatos ako noon. Tulog at walang nararamdaman. Pero ngayon, gising na gising ako nang lokohin niyo ako ni Bridget. Lokohan lang ang naging pagsasama natin, Jonas, kaya tapusin na natin ang lahat ng to. Mamamatay muna ako. Pero hindi ako papayag na maanal ang kasal natin. Isumpa mo na ako. Pero habang nabubuhay ako, mananatili tayong mag-asawa. Puso ko't ngayon'y mag-iisa. Nasaan na ang iyong pag-ibig na dati hanggang langit nangako natin? Bakit ayaw kang pakawalan ng Jonas na yon? Ang galing naman niyang lalaki siya. Masyado siyang swapang, ha? Anong gusto niya? Dala-dalawa ang maging pamilya niya? Yun na nga pong sinabi ko sa kanya pero ayaw niya pong pumayag. Sa susunod na makipagkita ka sa kanya, isama mo ko. Baka mamaya maniwala ka na naman sa mga kasinungalingan ng lalaking yon. Hinding-hindi na ako magpapaloko sa kanya, Mami. Enrico, paano ba to ayaw makipag-cooperate ni Jonas? May chance pa bang maanal ang kasal namin? Alam mo, Ellery, you can still push through. Kung gusto mo, kaya pa natin tuloy itong annulment case mo. Yun nga lang, ayaw makipag-cooperate ng asawa mo. So we have to prove to the court na valid ang grounds mo para maisampa ang kaso against him. At makuha-contest pa nito ni Jonas. Which, makabagalan tayo at mahirapan tayo dun. I mean, Ellery, bukod sa madugo ito, baka maungkat ang lihim ng inyong pamilya. Baka madami pa ang inyong anak na si Samantha. But in the end, it's all up to you if you're willing to accept the consequences. Kung ako lang, Enrico, kakayanin ko. Pero ayoko namang madamay si Samantha. Baka matrauma lang siya. Kaya nga, Ellery, pag-isipan mo mabuti. Pag-isipan mo na maigi. Excuse me, attorney. Yung kasal ko ba kay Delphine, pwede ko rin ipa-annul? Ma, how can you even think of leaving Daddy sa kabila ng kondisyon niya ngayon? Hindi niyo pa nga siya binabalikan sa ospital. Hindi pa kayo naaawa sa kanya? Awa? Naawa ba siya sa atin nang pinagmukha niya tayong tanga? Silang dalawa ng walang kwenta mong asawa. Hindi ko pa nga natatanggap na may anak siya sa ibang babae. Naglihim na naman sa akin ang ama mo. Hindi lang ikaw ang nabetray, Ellery. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Excuse me, nasan yung pasyente dito? Na-discharge na po siya kanina. Sino naglabas kay Daddy? At dito niyo ako dinala. Bakit hindi sa bahay namin ni Marisa? Halos ipamigay nila kayo sa akin. Huwag na po kayong umasang tatanggapin pa nila kayo. Para yung kasal na lang namin ang pinangahawakan ko. Hindi ko nahayaang mawala pa yun. Para sa Bridget. Gagawin ko pa rin yung obligasyon ko bilang ama dun sa dinadala niya. Patutunayan ko kay Ellery na wala talaga kami naging relasyon. Iniwan ka na nga ni Ellery. Bakit ayaw mo pa rin sa akin? Pati marriage niyo, gusto niyo nang ipaanal. Jonas, hindi ka niya mahal. Bakit niya ako kayong tiisin? Bakit hindi niya ako mapatawad? Nawala na ba yung pagmamahal niya sa akin?